Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru and paranormal expert. Today is Saturday, the 19th of August 2023, and it is the day of the rooster. Ang araw po ngayon ay araw ng Sabado, at ngayon ay araw ng manok. Best things to do or activities on the day of the rooster. Firstly, there is the color. Ang kulay po natin ngayon ay may kinalaman sa kulay ng monkey, which is puti. So the best color to use is white. Otherwise, we can also use floral. Pwede ka rin gumamit ng bulaklakin. Ano ang dapat mong ginagawa sa araw ng rooster o oras ng rooster? By the way, ang araw o ang oras ng rooster ay 5:01 p.m. to exactly 7 p.m. Dahil tinuturing na ang manok ay twe o lake o source, kaya nga natukoy natin ang manok ay may kinalaman din sa dry market, wet market. So pinakamaganda, mag-window shopping, magpunta sa mall, magpunta sa palengke, mamili, mag-grocery. Ngayon, dahil ang parehong enerhiyang ito ng bakal, ang rooster ay yin, female, metal, twe, the lake. Lake yung lawa. Dahil nung unang panahon ng Old China, ang ilog, doon ang gagaling ang pagkain, tubig, isda, o kung ano pa na pwedeng gamitin nila tungkol sa doon sa lugar na yon, sa lawa. So kung i-aanalisa natin ano ang dapat nating gawin sa araw ng manok, isa, magbibigay ka ng pag-analisa na ang manok nga ay may kinalaman sa sources o sourcing. So siguro, dumalaw ka sa isang BPO. Kung hindi naman, pwede rin pumunta ka sa isang warehouse o bodega ng mga bakal. Pwede ring magbiyahe ka, sumakay ka ng eroplano, at doon maramdaman mo ang enerhiya ng manok. Kasi pareha sila ng bakal ni monkey. Ang paglalahad ng tungkol sa feng shui na ito, kaya natin tinagalo, para mas lalong maunawaan ng ating mga kababayan. Kasi marami na pong naliligaw tungkol sa kahalagahan ng feng shui. At parang hindi nila pinapansin ang ginagawa nating effort na ang ito ay para sa ating lahat. Hindi ko ito ginagawa para sa ating o sa aking kapakanan lamang. So sabi, maswerte, sabi, malas. Pareho namang meron. So bakit ka pipili ng isang bagay na ikaw ay mamalasin? So kaya nga binibigyan tayo o binibigyan natin ng paliwanag ang bawat araw ay dahil na rin ang manok ay isang isang mahiwaga o mystical na hayop. Isipin mo, lahat sila manlalangoy. Yung bang manok lumalangoy, paano siya nanalo? Lumipad. Tinaktikahan niya. So ang manok ay mataktika siya. Nagiging nagiging tawag sacrificial lamb kasi napapahamak siya ng kapwa-tao niya o ng kapwa-manok niya at hindi niya binibigang pansin yon. Kasi nga, pinapaboran niya yung nanloloko sa kanya. So, ganun din ang nagiging tao, lalo na kung ang tao ay pinanganak ng manok. Isipin nyo, ang dakilang doktor na si Gato Rizal ay pinanganak ng metal rooster. Matalino, napakatalino, maraming lingwaheng nalalaman,
maraming naisulat na libro, maraming trabaho na gawa, bukod sa doktor. Marami, hindi lang siya naging doktor. Naging eskultor din siya. Ang dami niyang ginagawa. Pero, yun lang, ang lahat ng tao pinakinabangan siya. Pero siya, hindi nila, ibig sabihin, hindi nila tinulungan. Tinulungan man nila, by fortune. Pero, kung ako ang Dr. Jose Rizal, ganun din naman ang gagawin ko. Na hanggang sa ngayon ay dinadakila natin ang dakilang doktor. At paliwanag ko nga, siya isang metal rooster.